Mga kalbaryong kinakaharap ng ating nayon, kahirapan sa bawat sako ng ating inaahon, mga nag-iinog na pag-asa sa mundo, ating tuklasin upang mabigyang solusyon. Sa pagtuklas namin sa mga suliraning pangkapaligiran, nasaksihan namin pag-ikot ng ating mundo, mga bagyo, baha at polusyon na kinakaharap ng Barangay Wawa. Sa bawat panahong lumilipas, suliranin sa basura ang pangunahing polusyon sa Barangay Wawa. Mga otoridad at kinauukulan ang siyang nagtulong-tulong upang masolusyonan ito. Hindi sa kalinangan ng lahat na ang polusyong ito ang isa sa pinakamalaking kinakaharap ng bawat barangay. Iramay mo pa riyan ang baha na siyang nagbibigay sakit sa mga mamamayan. Ang pagkasira ng ikinabubuhay, lalo tigit sa agrikultura, ang siyang nagbibigay kahirapan sa mga mamamayan sa Barangay Wawa. Kung kaya't minarapat namin na tumungo sa pulong barangay ng Barangay Wawa upang malaman ang kaniyang panayam ukol sa usaping suliranin sa kalikasan. Meron na po kami gustong itanong po na nagyayari po dito sa barangay po natin. So, ano po kaya yung suliraning kinakarap po ng barangay po natin ngayon? Unang-una is ating lahat. Kasi wala tayong may ganun. So, yung mga nasa kailangan namin na nakitigit na kailangan may rescue, meron kalamidad. Then, unang-unang suliranin kasi wala tayo sa evacuation center. Yan ang mga suliranin. About naman sa basura, kahit pa paano, hindi man na-perfect, pero kahit pa paano, na-maintain natin yung collection policy ng basura sa barangay. Nagiging maayos naman po kaya yung ginagawa po ng ating mga kawani po ng mga Lahat naman ng ating mga barangay flower is nagpapaksyon sa bawat libro ng kanilang flower. At nagkaroon din ako ng sistema o organized para mas mabilis yung pag-respond nila at pang-paksyon nila sa barangay dahil yan ay meron sila. Nagawa ko ng song 1, song 2 hanggang song 7 kasi yung kagawa. So sila yung responsible sa every area kung anong song sila assign. And then about sa organize ng kapag tayo ay mayroong disaster, organize din sila kung ano ang function nila pag dumarating ang disaster. Salamat po. Ano po yung mga plano nyo para masolusyonan yung mga suliranin na ilahad mo? Una-una nga is makapagawa ng resolution para tayo makapag-request ng river walling sa mataas na ayaw siya ng gobyerno, like Senador, Congressman, at the same time, pati evacuation center, kung natin sa governor's office, kasi Ano na po yung mga proyektong na isagawa niyo or isasagawa pa lang po para sa barangay Wawa? Unang-unang project ko, unang-unang kong ginawang project dito as barangay, newly elected barangay captain is magkaroon ng staff room. Staff room ni barangay kung saan lahat ng gamit, pati utility, pati facility para sa gamit sa pag-empty o pag-rescue, naka-locate kung saan yung siya na dapat dalagitin dito sa barangay. Pangalawa, nakaplano ang barangay na magkaroon ng patient transport vehicle or kilala sa tawag ng ambulance. Ibig sabihin kahit nasabihin natin tinutang, at least makasadya sa barangay. Nakaplano rin na maiparenovate kung barangay o kasi nga kapag hindi magamit itong evacuation center, kawangan ng nakakatulog dito sa Ano-ano po yung mga hakbang na ginagawa niyo bago pagkatapos po ng mga kalamidan? before na magkaroon ng news about the typhoon,
Inikot na si Barangay, bibigay na ng warning sa bawat karera na nasa laylanan. And then after, lilinis naman kami ng barangay kasi siyempre luna, napura, ganito yung function namin. Kung yan naman kung nasa media na tayo, nasabi natin nasa typhoon na nagkaroon ng state of calamity, naglalabas naman ng pansi barangay, kung sa ganun kahit sa maliit na pamamaraan, nakapatuloy tayo sa ating mga kababayan at kabarangay na nasugit na namin. Yun lang po naman. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Kapatid. Magandang hapon po. Bago ko po simulan ng aking interview, maaari po ba muna kayong magpakilala? Simulan niyo po sa inyong pangalan, edad, at ano po ang inyong hanap buhay. Ako sa James Sebastian, 55 years old. Pangunahing anak buhay ko ay ang pangunisya. Ang unang katanungan ko po ay, sabi mo po, kayo ay isang mangingisda. Bilang isang mangingisda, ano po pinsala ang naidudulot sa inyo kapag may bagyo at pagbaha? Yun, nawawala ng mabawasan ng palakayan. Nawawala ang araw-araw na hanap buhay at gawa nga ng bagyo. Ang katanungan ko po, paano pong paraan po ninyo pinaghahandaan kapag mayroong paparating na kalamidad? Ayun, inaayos ang mga tulos ng mga palakayan. Suportahan at dinadagdagan ng mga kawayan para hindi siya maano. Okay po. Pangatlo po, paano po naapektuhan ang inyong hanap buhay kapag mayroong kalamidad? Ayun nga, nawawala ng araw na kita. Okay po. Maraming salamat po sa inyong mga kasagutan. Magandang hapon po. Bago ko po simulan ang aking interview, maaari po ba muna kayong magpakilala? Simulan niyo po sa inyong pangalan, edad, at ano po ang inyong hanap buhay. Ako po si Medeline Adaro, isang mangangangkok, 28 years old. Ang una ko pong katanungan ay, sabi mo po ay ang inyong hanap buhay ay pangangangkok. Bilang isang mangangangkok po, ano po ang pinsalang naidudulot sa inyo kapag may bagyo at pagbaha? Kawalan ng income, tapos kawalan ng income. Ang pangalawa ko pong katanungan ay, paanong paraan po ninyo pinaghahandaan kapag mayroong paparating na kalamidad? Ang aming kangkong ay aming dinadagdagan ng kawayan, tinatalian ng mas matatag, at yun lang. Ang pangatlo pong katanungan, paano po naapektuhan ang inyong hanap buhay kapag mayroong kalamidad? Nawawash out, natataglay ng water lily, ayun, nawawalan kami ng panghanap buhay. Ayun lang po, at maraming salamat po sa inyong mga katanungan. Ano yung pangunahing naapektuhan sa inyo ng bagyo, baha at polusyon? Ano po? Sa paanong paraan? Yung ano yun? Yung bagyo. Kung bagyo nasisira yung mga kangkong na dudurog, tapos kung nawawala lahat. Paano nyo kinakaharap yung mga paparating na kalamidad? Ano na kami ng dingding, nag-ano na kami ng dingding, tapos naghahanda na. Ang nagiging pinsala nun sa inyo? Ang hirap, syempre. Tapos, parang kung wala kami mapitas sa dagat. Tapos ganun-ganun. Bago po tayo magsimula, gusto ko pong tanungin kung ano po yung pangalan niyo po, edad, at pangunahing pinaghahanap buhay or yung pinagkakakitaan niyo po. Dalawang pangunahing pinagkakabataan namin ay sa dagat at sa pagsasaka. So sinabi niyo po na kayo po ay isang magsasaka at mangingisda po. Ano po yung pangunahing naapektuhan sa inyo ng bagyo, baha at polusyon sa pagsasaka? Unahin po muna natin sa pagsasaka. Yung pangunahing problema namin pag dumadating ang kalamidad
ay ang tubig. Kasi kakataon na ang aming mga palay ay malapit ng ulit. O kaya ay bago lamang silang magpapalabas ng mga bunga, ay pag lumaki ang tubig, malaking apekto sa amin yun. Ay, lumulubog. so, ano naman po yung pangunahing naapektuhan sa pangingisda niyo po or din sa mga isda po kapag po may bagyo? Hindi kami makalaot kasi malalaki ang alon. At yung pangunahing problema namin sa dagat. At bilang isang may-ari ng isang cage, ang apektado sa amin pagka ganun may mga kalamidad ay minsan nagbubutas ang aming cage at nakakalabas ang mga isda. Ang pangalawang pong katanungan, paano niyo po kinakaharap ang mga parating na kalamidad? Kailangan yung basta nag-announce na ang balita, kailangan magiging handa ka na, alerto ka. Kailangan may aasikasuhin ng mga palakaya para yung ibang mga palakaya ay may sekte. Para hindi masalanta ng kalamidad. Yan yung mga ginagawa namin. Matanong ko lang po, ano po yung word ng palakaya? Katulad ng paglambat, panghuli ng isda. Pag may mga panahong kalamidad, hindi kami lumalaot para hindi maapektuhan yung aming panghanap buhay. Tulad ng malalaki ang alon, may mga water lily na alon, hindi matatangal dahil hindi kami lalabas. So, tapos na po tayo sa pangalawa. Ito naman po yung pinakanghuli na katanungan na po. Anong pinsala po ang naidudulot ng mga kalamidad sa trabaho niyo po? Like po yung, unahin na po natin yung pangingisda niyo po. Yun nga, yung pinakapinsala namin ay hindi nga kami makalaot pagka may kalamidad. May dulot din maganda para sa amin. Pagkatigil ng kalamidad, lumalabas ang isda, doon kami bumabawi. Yun ang pinakang isang mabuti at isang masama sa katulad namin mga isda. Ay, bilang farmer, ano po yung naidudulot nito? Yung sa mga kalamidad mo kapag lumalabas? Ganun din, kung namin sinasakay, nasa baybayin ng Laguna Lake, kaya madali kami maapektuhan pagka may kalamidad. Kung anong halimbawa, so lumaki ang tubig, ay agad na naapektuhan ng tubig. Kung kami nasa baybayin lang ng Laguna Lake ang ginagawa sa bukid. So, talaga pong malaking epekto talaga yung kalamidad sa ating mga tao. Bilang isang mangingisda at ganoon din po bilang isang farmer. Ano po. So, napakahirap po na kaharapin yung mga ganong kalamidad dahil talagang nasisira yung pinaghihirapan natin. Oo. Kailangan mahirap sa amin na talaga magbubukay. Minsan bilang kami kumukuha. Pag dumadating ang mga pinsala, yung mga kalamidad na dumadating, napipinsala kami. Salit na kami aani ng maganda, hindi kami makaani ng maganda. Ayun nga, apektado kami ng kalamidad. Sa dagat naman, ay hindi kami makalaot. Gawa ng, siyempre malalaki ang alon. Mayroon na ng sumama kami sa ganun, may kalamidad na nga, kaya kailangan nag-iingat din kami. So, dapat siguraduhin din po natin yung safety.